Sa isang banda, maswerte na rin si Belle dahil kahit papano, nakilala at nakasama pa niya ang kanyang ina bago ito nakulong. May mga bata kasi na pagkatapos isilang sa loob ng kulungan, hinihiwalay na agad sa magulang. Dalawang oras, ganito lang kaikli ang panahong nakasama ni Peter ang kanyang ina. Nung pinanganak ka sa loob mismo ng kulungan, tapos doon ka ba hanggang lumaki ka? Hindi. Hindi. Ano nangyari? 2 hours po. 2 Mm-mm. hours old lang po ako dun sa kulungan. Tapos, diniretso po ako dito. Kasi po, abang nagme-ministry yung POC, nakita po ako dun. Tapos, dinala po. So, nung nagkaroon ka na ng muwang at natuto ka ng magsalita, hindi mo nakasama ang mama mo? It was a case of his mother being pregnant when she went into jail. And I think his father was also in prison at the same time. Did have older siblings, but they were not in a position to help. There was nobody. 15 taong gulang na ngayon si Peter. Sa kanyang paglaki, halos wala siyang alaala ng kanyang ina. Mula sa kanyang unang salita, unang beses na natutong maglakad, mga house parent ng shelter ang kanyang nakasama. 5 taong gulang si Peter nang una niyang makilala ang tunay na ina. Nung 5 years old ka, paano mo siya nakita? Ano Bumisita kayo? Ano? Opo, bumisita po. Dumalaw po sa kulungan. Lumapit siya sa akin, sinabi niya, yung pangalan ko. Nagtaka ako na, bakit alam niya yung pangalan ko? Hindi ko naman po siya kilala ganun. Tapos na-realize ko na sinabi po ng head house, na mama ko daw po yun. Tapos doon po, nagkaroon po ako ng joy sa puso. Nakita ko po yung, first time na nakita ko yung mama ko. 15 taong nakulong para sa kasong drugs ang ina ni Peter na itatago natin sa pangalang Esther. Wala akong kamag-anak dito. Ayaw ko rin naman ipaalam sa mga kapatid ko, magulang ko. Kaya akala nila patay na ako eh. Kasi pinatubo pa lang, akala nila patay na ako. Pangamba niya noon, paano ang kinabukasan ng dinadala niyang sanggol. Nakipag-ugnayan siya sa POCCH para kupkupin ang kanyang anak oras na ito'y maisilang. 2 buwan bago ang mga anak. Nakausap ko na sila. Wala. Siguro mga half an hour. Kasi pagkalabas, nahawakan ko lang siya. Kasi ang sabi naman kasi sa akin ni Pastora na anytime na gustuhin kong kunin yung bata, walang problema. Makukuha ko siya. Ang akala noon ni Esther, hindi na niya muling makikita ang anak. Pero sa kabutihang palad, binisita siya ng mga social worker kasama si Peter. 2 months hanggang sa naging 5 months, 6 months, 7, ganyan. Hanggang sa naging 2 years, binibisita nila ako. Iiwan siya sa akin. Siguro mga ilang oras, pagtapos na nilang mag-ministry, tsaka nila kukunin sa Kaya nag-stay sa akin ng medyo matagal-tagal. Masaya, pero pagkaalis niya, malungkot na ako. Very na ako. Na hindi ko na alam kung tatakas ako, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakas. Gusto ko talagang makawala sa lugar na yun. Gusto kong magkita kami, magsama, magkaroon ng maayos na buhay. Noong 2018, dininig ang kanyang mga panalangin. Nakalaya si Esther. Binalikan niya ang anak, pero hindi siya pinayagang makuha agad si Peter hanggat hindi pa maayos ang kanyang buhay sa labas. Hindi ko alam kung paano kung pamumuhay ko eh. Pero alam ko na maaging maayos sila. Nung lumabas ako, diretso ako sa Olongapo. Na tinignan ko kung anong sitwasyon niya. Okay naman, maayos naman lahat. Kaya panatagal loob ko. Hanggang sa inano ko yung sarili ko kung paano ako tatayo mag-isa. Kasi sarili ko munang inasikaso ko. Ngayong taon, inaprubahan na ang Parental Capability Assessment Report o PCAR ni Esther. Anumang oras, pwede na niyang makasamang muli
si Peter. Handang-handa akong pagsisikapin ko. Ano't ano man makakaya ko. So, siya na ang naging buhay ko. Nag-usap kami, tapusin niya daw muna yung grade 10 niya. Sige, sabi ko, kung gusto mo, kaya kung gusto mo naman dito na mag-aral, anong problema? I love you.